everyone! Welcome back to my channel. I'm Vivian Casey. I'm a Filipina living here in South Africa. Today, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko na tinatawag na flea market dito sa South Africa. At grabe, na culture shock ko. So, unang punta ko sa flea market. Syempre, excited ako kasi naisip ko, parang market sa Pinas. Yung mga damit, sapatos, pagkain. Alam mo yung mumurahing bilihin. Pero pagdating ko dito sa flea market, boom! Mamahaling sasakyan, caravan home, at kahit yacht ay mga nakadisplay dito. Sabi ko, grabe, ang expensive na mga nakadisplay dito sa flea market na to. Sabi ko sa asawa ko, bakit ganito akala ko ay market o flea market? Bakit parang car show, house exhibit ito? Tapos sabi niya, ganyan talaga ang flea market dito, benta-benta ng mga mamahaling gamit. As in, parang nasa mall at pang rich people talaga ang pupunta sa flea market na to. Sabi ko nga, sa Pilipinas, 100 lang ay makakabili na ng mga kakanin o kaya isang blouse. Ay dito yung 100 ay kulang pang entrance, Diyos me, yung garapon. And yung market sa atin ay abot kaya. Dito pala ang flea market ay pang rich level. Ayan, at narito na nga kami sa loob. Yung mga nakikita ninyo ay home caravan iyan. Mahilig kasi dito silang mag-camping. So, ang presyo na ay nasa 1 milyon sa pera natin. And of course, medyo mainit. Nag-i-enjoy sila sa init ng araw habang ako ay hirap na dito sa buhay ko. Sa init. Malanit sa balat. And then, napunta kami dito sa nagtitinda ng bulletproof vest. Sabi niya ay galing ibang bansa pa ang mga materials nito. Switzerland yata yung pagkakasabi. And ang asawa ko interested sa mga ganito dahil gusto niya ng mga ganitong bagay. At kung nakikita niyo, pinapakita dito, nara sa flea market tayo, alalahanin niyo ha, ganito yung mga tinda ng flea market nila. And ito naman ay solar panels. So, dito naman sa part na ito ay meron pa rin mga caravan house or caravan home. And then sa part na ito, yung mga jacket na pang-hunting kasi mahilig din sila dito mag-hunting sa South Africa. So, nakakita ninyo, napakadaming magagandang tinda at also napaka-expensive din. Napunta naman kami dito sa part na ito na mga food naman. Sabi ko sa asawa ko, ang kailangan nating bilhin dito ay food. Kaya sabi ko, ay tayo na lang ay kumain. At tayo ay magmasid-masid na lang sa paligid ng mga bibilhin. Ay nagtatawa yung asawa ko. Ito naman sa part na ito, mga leather na bag. Marami din silang tinda ng ganyan dito. And then, hindi ko maitaas yung camera ko masyado dahil maraming tao at maraming bata. One time na nagbi-video ako, actually, ang binibidyohan ko is building. And so, yan, habang nagbi-video ako, may isang lokal na lumapit sa akin. Napatingin kasi ako sa kanya, so ngumiti ako. Kasi yung parang sa ating pagbati, nalimutan ko na nasa South Africa ako. You just don't smile with everyone. So, pag ngiti ko, lumapit siya sa akin, sabi niya, "Are you taking pictures of me or video?" I said, "No." At tapos ay pinakita ko yung cellphone ko. Nakatunayan talaga, hindi siya kinukuhaan ko ng picture or video at yung building. So, sabi sa akin ay, "As long as you don't take pictures of me." Kaya noon, simula noon, pag nagtitake ako ng videos, lagi mababa ang aking camera. Or tinatakluban ko talaga pag may taong napapasama. Kasi nga talagang medyo nakaranas ako ng ganun. Although, okay lang naman talaga kasi nga for privacy. So, naunawaan ko naman yun. But in the end, talagang kailangan maingat sa pagkuha ng video dito. Kasi unlike sa Pilipinas, parang okay lang na kumuha tayo ng video or picture. So, syempre, wala tayo sa sarili nating lugar. So, careful talaga ako. And then, ito nga, may mga nakadisplay sila dito, mga leather bag. Mahal din naman ng konti. Kasi medyo malakas ang buying power ng South Africa kaysa sa Pilipinas. Kasi 3 times, for example, 100 dito, sa pera natin is 300 na. Kumbaga parang ganun. So, kaya kahit papaano, hindi nawawala sa akin na nagko-compute ako. Pag bumili ako ng ganito, i-compute ko, oh, mahal ito. Kasi nga, palagi kong, kino-convert yung pera nila dito. At narito naman tayo sa part kung saan ang mga nakadisplay naman ay mga kagamitan sa bahay or gagamitin sa pag-construct ng bahay. Meron dito sa part na ito itong decking, yung sa parang patio, and then meron din dito for gardening. And napakaraming taos, as you can see. Ito yung part na sa gardening, napakarami rin ditong mabibili ng mga halaman.
Kaso talagang medyo expensive para sa akin kasi 700 rand or nasa 1,000 plus o 2,000 plus yung mga halaman. So sabi ko hindi ko mabibili yun, baka mamatay lang pati sa akin kasi nga hindi pa ako ganun ka galing mag-alaga ng halaman, although nag-garden na ako. At doon sa mga part na ito ay mga painting naman, at magaganda yung painting nila. Kung love mo ang mga South African or African na team, ay napakarami nila dito na ganong painting. And dito sa part na ito ay hinahanap namin mag-asawa yung part kung saan nakapark yung mga sasakyan na pwedeng itry. Dahil yung asawa ko, love niya yung mga ganitong adventure na itatry yung mga sasakyan. So, meron siyang particular na sasakyan na gustong itry. At ito naman, ito yung mga nabanggit ko na parang ready na yung house, titirahan mo na lang, tapos bibilihin mo na lang siya na ganyan. Hindi ko alam yung tawag, pero parang nasa tank. Hindi tank, yung parang, yan, parang mga module house, parang nasa container house, parang mga ganun. At medyo, kung tutuusin, mga 1,000,000 din ang presyo, pero fully furnished naman na siya. Sabi ko na sa inyo, ganyan kamahal dito ang mga naka-display. Ito na nga, hinahanap namin yung paradahan ng mga sasakyan para makapag-try din kami. Pero nauuhaw na talaga ako. Sabi ko sa asawa ko, bumili muna kami nitong juice. Siguro ang presyo na ito ay 90 pesos, maliit lang yung cup. And then, pagkabayad namin, tinikman ko, masarap naman, pero nalalaputan ako. Palibasa, sanay tayo ng ating juice ay tang. Diba hindi ganun kalapot iyon? So, kahit papaano, ay ako'y naaanuhan dito sa juice na ito. But anyway, masarap naman talaga siya. At lasang-lasa mo talaga yung prutas. And ayun na nga, naghahanap pa rin kami noong parada na hindi namin kasi makita. Dahil nga super laki nitong flea market na ito. Halos kung ilang ektarya. Ayan, inilabas na namin yung mapa. Kung nakikita niyo yung mapang yan, ganang kalaki. So, habang paghahanap namin, napunta naman kami dito sa may mga yacht. At ayan na nga, kung nakikita niyo mga yacht, cars, yung home, and yung caravan, at kung ano-ano pang mga expensive na mga bagay ang naka-display dito. Talagang ito ay hindi pangkaraniwang flea market. Ito yung una kong naranasan. Although hindi ko kino-compare sa Pilipinas. Kumbaga by experience na ito pa, may helicopter ride pad sila dito. Pwede kang mag-ride dan sa helicopter for 10 minutes. And ito na nga yung sasakyan na pwede mong i-ride o try. May mga different silang sasakyan and pupunta ka lang dun sa pinakang pila and magsasabi ka kung anong gusto mong i-drive the car. The thing's amazing. So what's nice is the front camera shows you pretty much where you're going. Yeah. To give you that confidence over the hill. Make it so easy. You will turn slightly to the left when you're after the hill. Yeah. To the straight. There we go. There we go. There we go. Nice. Wow. Impressive. After mag-drive ay napag-desisyon na namin na mag-asawa na umuwi na dahil hapon na rin and malayo pa ang aming bahay. Mga 1 oras pa kami magdadrive. At yun lang for today. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye! See you!